Good morning, magandang umaga, maya pahabak. Bueno, ang ating tatalakayin ngayon ay napakalaga. Ito'y patungkol sa ating pananampalataya. Ito yung pinamagatan kong significance of our faith. Tagalog ang kahalagaan ng ating pananampalataya o ang kabuluhan ng ating pananampalataya. Sabi po sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 12. Nice ko niyo yan. Nakunin ninyo ang inyong Bible at buksan po natin. Unang Pedro, sa Tagalog, Unang Pedro, kabanatang 1, talatang 3 hanggang 12. Samahan niyo po akong magbasa. Sabi po diyan, pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa na magmamana tayo ng kayamanang di masisira, walang kapintasan at di kukupas na hinihanda ng Diyos sa langit para sa inyo. Sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang ihayag sa katapusan ng panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na malaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Verse 8, hindi ninyo siya nakita ngunit siya'y inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito'y nagumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. Verse 10, tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila ng unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuin niya. Verse 12, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na isinugo mula sa langit. Maging ang mga anghel sa langit ay nananabik na maunawaan ang mga katotohanan ito. Pinagpala na po ng Panginoon Diyos ang kanyang banal at makapangyarihan salita sa mga nagbasa, nakakita at nakarinig. At mas lalo po tayong pagpapalain kung tayo po ay sama-samang pagbulay-bulayan at pakinggan ang tinig ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Tayo pong dumulog lahat sa panalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ngayon pong araw ng pagsamba. Kami po ay sumamba kanina sa mga awiting makalangit, awiting spiritual. Itinataas ka po namin. Patuloy ka naming sasambahin sa pakikinig ng iyong banal at makapangyarihan salita. Dakilang Diyos, kasihan mo po kami, o banal na Espiritu, puspusin niyo po kami.
I-anoint niyo po kami, pahiran niyo po kami, nang sa ganon ay ikaw lamang ang siyang manguna, ang siyang umalalay sa aming pakikinig at pagbubulay-bulay ng iyong banal at makapangyarihan salita. Inakim po namin ng tagumpay hanggang sa kami ay matapos. Sa ipong papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. So, significance of believers' faith, ang kahalagahan ng pananampalataya ng mga mananampalataya. Binasa po natin sa verse 3, nakita po natin, by God's great mercy, we have a living hope. Opo, meron po tayong buhay, isang buhay na pag-asa. Ito ay sa biyaya ng ating, sa habag ng ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po diyan, significance of believer's faith, it will never perish. It will never spoil. It will never fade. Sa Tagalog po sinasabi diyan, na magmamana tayo ng kayamanang di masisira. Yun ang ating pananampalataya sa ating Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Walang kapintasan at di kukupas. Yes. That is our faith in God. It will never perish. Also, it is our inheritance kept in heaven. Ang sabi po doon, na inianda ng Diyos sa langit para sa inyo. Yes. Tayo po lahat ay magkakasama-sama sa piling ng Diyos. Darating ang takdang panahon. Ang sabi pa po dyan, the significance of believers' faith, ang kahalagaan ng ating pananampalataya, it is shielded by God's power. Yes. Naka-angkla, nakabakod sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi po sa Tagalog doon, sa pamagitan ng inyong pananampalataya, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakahandang iyayag sa katapusan ng panahon. Ang iyong inilagak ng pananampalataya kay Jesucristo ay hindi kailanman nasayang. Ito'y may kabuluhan dahil ito'y habag na ibinigay ng Diyos sa iyo. Hindi ito masisira, walang kapintasan, hindi kukupas. At ito'y iniingatan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? So our faith in Christ is imperishable. Hindi maapektuhan ng anumang pandemya ng COVID-19 na yan. Kumusta kapatid ang iyong pananampalataya? Kung meron kang pananampalataya kay Kristo, sabihin mo, my faith in Christ is imperishable. Sa ibang synonym niyan, everlasting, forever, and significant, makabuluhan. Sabihin natin sabay-sabay, my faith in Christ is imperishable and significant. Ito'y hindi maapektuhan at ito'y mahalaga o makabuluhan. Yes, mga kapatid. Kaya pagpatuloy natin ang ating nasimulang pananampalataya sa Kanya. Pangalawa, significance of believer's faith, it is tested by faith. Yes, ang sabi po sa verse 6 sa Tagalog, ito'y dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pagsubok. Yes. Tested faith. Masusubok ang iyong pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng mga dumarating na pagsubok sa iyo. Dumarating na tukso ng kaaway ng Diyos. Nawa ito'y mapagtagumpayan natin.
dahil nakaangkla ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Si Pedro, nakita natin si Pedro sa buhay ni Pedro, ay nakita natin siya lamang sa 12 alagad ang lumakad sa tubig. Nung ang Panginoong Hesus ay nakita niya na nakalutang sa tubig. Ngunit sa kabila noon, siya lamang ang nagtatwa ng 3 beses sa ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, nasubok ang pananampalataya ni Pedro. Pero siya ay nagsisi at nanumbalik sa Panginoon. At mula noon, siya ay nagkaroon ng totohanang pananampalataya. Nung nangaral siya, 3,000 ang tumanggap sa Panginoon. Peter found a tested faith is valuable, revealing, and centered on love. Makikita po yan sa verse 7. Sabi po doon, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon naman, ang inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto, ay sinusubok upang malaman kung iti talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurian, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. So nakita po dito ni Pedro nung siya sinubok ay namahalaga at ipinahayag ni Jesucristo ang pananampalataya niya. And it is centered on our love for Christ. So, ang ating buhay dito sa lupa ay maraming pagsubok. Maraming tukso. Ngunit kung tayo mananangan, kung tayo mananampalataya sa ating Panginoon Kristo, magtatagumpay tayo. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:13, kung hindi ako nagkakamali, wala pang pagsubok na hindi dinanas ng lahat ng tao. Ang Diyos ay tapat, bibigyan kayo ng daan upang ito'y mapagtagumpayan ninyo. Praise God. Ang Diyos ang palaging umaalalay sa atin. Ang Diyos ang palaging nakatingin sa atin. Sabi dito sa verse 8 and 9, hindi niyo siya nakita, ngunit siya'y inibig ninyo. Yes, tayo po hindi nakakitang face to face sa ating Panginoong Jesucristo. Minahal natin siya. Sabi pa dito, hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon. Siya nga naman. Ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Yes, kahit hindi pa siya nagbabalik na muli, nandun pa rin ang ating faith sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sabi pa dito, dahil dito'y nagumapang nasa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. We have joy in Christ. We have love in Christ. It is center on our love for Christ. Ang ating pananampalataya nakasentro sa pag-ibig natin para kay Kristo. Amen. Praise God. Pangatlo, the significance of believer's faith revealed the truth. Ipinahayag ang katotohanan. Ang sabi po dyan sa verse 11. Basahin muna natin ng verse 10 bago ang verse 11. Ang sabi po diyan, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag, revealed, tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito, ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sa kanila ng unang ipahayag. Nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Verse 12, nang sa kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo
at hindi para sa kanila. Yes, yung mga propeta na ganda ng daan sa pagdating ng Mesaya, sa pagdating ni Kristo, ay ginawa nila hindi para sa kanila, kundi para sa atin, lalo na sa ating kapanahon na ngayon. So, mga kapatid, it was revealed through the Holy Spirit. Ang katotohanan ay ipinahayag, unang ipinahayag sa mga propeta ng Diyos. At sila'y naghihintay dahil sinabi doon, ang Messiah ay darating. It was a promise and hope for that the Messiah would come soon for their deliverance and for our deliverance. Yes, maghintay po tayo, magtiis po tayo. Tiisin po natin ang hirap na dinaranas natin dito dahil ang kaluwalhatiang mahayag ay hindi may kukumpara ng kahirapang o suffering tinitis natin dito. So our faith from our ancestors until now was revealed through the Holy Spirit from the Old Testament, New Testament until now. Sabi po sa verse 12. Sabi doon, nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay para sa inyo at hindi para sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga nangangaral ng magandang balita sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yes, patuloy nating ipangaral ang magandang balita dahil ito ay ini-empower ng Holy Spirit. Amen? Amen. So, in my conclusion, all of us have faith. Marami pong tao ang sumasampalataya. May sumasampalataya sa mga Diyos-Diyosan, may sumasampalataya kay Buddha, may sumasampalataya sa ibang Diyos. Maging yung mga ateis, sumasampalataya sa kanilang karunungan, sa kanilang abilidad. But where do you put your faith? Is your faith built upon the truth of Scripture? Is your faith tested to be genuine? Nawa, kapag sinusubok ang ating pananampalataya, tanda natin, dito malalaman kung ito'y tunay o dalisay katulad ng ginto. Ngunit, mas mahalaga pa tayo kesa ginto. Yes, ang iyong pananampalataya, kapatid, ay mahalaga kaysa ginto. Kaya ito'y patuloy mong palaguin ang iyong pananampalataya. Do you know how valuable, revealing, and full of love a faith in Christ is? Is your faith imperishable? Hindi ba naapektuhan ang iyong pananampalataya sa mga pandemyang nararanasan natin ngayon? Only faith in Christ is true, tested, and those who have the Spirit of truth, which is the Holy Spirit. Will you put your faith now in Christ through His Holy Spirit? Yes, mga kapatid. Ito yung mga tanong na kailangan mong pagdesisyonan, pag-isipan, pagbulay-bulayan. Ito ay sasangguni natin sa Diyos. Nang sa ganun ang ating pananampalatayang inilagak sa ating Panginoong Kristo ay lumago at maging matatag. Dahil ito'y nakabuild, nakaangkla sa ating Panginoong Kristo. Dahil lahat ay dumulog sa Panginoon Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa iyong banal at makapangyarihang salita patungkol sa pananampalataya. Dahil pananampalataya, ito yung mga bagay, things that we hope for, things that are unseen, mga pananampalataya hindi namin nakita. Katulad ng ating Panginoong Sus, minahal namin siya bagamat hindi namin siya nakita ng face to face. Panginoon Diyos, patawarin niyo po kami kung kami po'y nag-alinlangan, kung kami po'y nagduda, kung kami po'y nawalan ng pananampalataya.
nung kami sinusubok, nung kami tinutokso. Tulungan niyo po kami maging matatag at lumago kami sa pananampalataya. Tulungan po ang bawat isa na nakikinig ngayon, O Diyos, at nanood-nood ng video nito. Pagpalain mo po sila, O Diyos. Patuloy na palaguin ang kanilang pananampalataya. Patuloy na patatagin ang kanilang loob. Patuloy na palakasin ang kanilang loob. Patuloy na lumakad na ayon sa iyong kalooban. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O Diyos, dahil ang pananampalataya namin kay Kristo ay makabuluhan at mahalaga. Sa iyo pong papuri, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Praise God. Hallelujah.